Yan mga kanugnog, magandang umaga. Papasyalan muna natin yung mga alagang kambing. Kasi medyo umaatungal eh. So gaya nitong isa oh. Bagong tali din lang kasi ito eh. Yan. Malakas na siya. Ngayon nga pala mga kanugnog, kaya ganito sila. Maingay sila dahil ngayong tag-araw. Syempre alam na natin, umuunti yung mga damo na pinagkakainan nila. Kapag kakaunti na yung damo sa lugar na kinakainan nila, maya maya yan, angal na ng angal yung mga yan. Ayan, kagaya nito, puro sila angal ng angal ngayon kasi wala nang masyadong makain eh. Kaya ganito yung mga kanugnog eh. Halimbawa, sa lote ninyo, nag-alaga kayo ng mga kambing. Kung gusto nyong paramihin muna, pwede nyo namang paramihin muna yan. Pero kung alam nyo na sa bawat tag-araw, kakapusin yung pagkain nila. At syempre, pagkakapus ang pagkain yan, pag marami pa rin sila, at kapus yung pagkain, ang mangyayari dyan, medyo mangangayayat yan. Syempre, hindi na ganun karami yung nakakain nila araw-araw. Kaya sa panahon ng tag-araw, kung dumami naman na yung alaga ninyong kambing, pwede na kayong magbawas. Magbenta na kayo. Para pagkakitaan nyo rin yung mga alagang kambing nyo na ginawa nyong panlinis ng lote ninyo. Kasi syempre, yung mga damo, mas marami yan, mas malusog yan pagka yung may pumapatak na yung simula ng patag-ulan, pumapatak-patak na yung mga ulan, dyan na yan, magsisimula ng sumibol yan hanggang sa katapusan ng panahon ng tag-ulan. Kaya walang problema kung marami yung kambing nyo. Pero pagka ganitong tag-araw at yung lote ninyo malinis naman na, at gusto nyo pa rin ng may alagang hayop, pwede kayong magbenta kayo muna. Kasi pagdating ng tag-ulan at marami nang makakain yung mga yan, tataba na ulit sila. Tapos madali lang naman mag-production yan yung mga kambing eh. Sa loob ng isang taon, kaya naman nilang makapanganak ng 2 anakan yan. Ito kagaya nito ang lawak nito, 1 hektarya to eh. Pero syempre hindi naman lahat nakakainan nila kasi merong mga matitigas na na mga puno kagaya niya no, mga puno ng bignay, yan. Oh. Hindi naman lahat makakain nila. Yung mga nasa ilalim niya na mga maliliit na damo, yun yung makakain nila. Kaya ang ginagawa ko, inuunti-unti kong tabas-tabasin to yung mga matitigas na na mga maliliit na puno. Inuunti-unti kong tabasin para pagdating ng tag-ulan, ang tutubo sa kanya, damo na yung mga makakain na ng mga kambing. Ngayon, pagka nagbenta naman kayo sa tag-araw, medyo mababawasan yung alaga ninyo, yung tagapaglinis nyo, pero okay lang para
sasapat sa kanila yung lugar ng pinagkakainan nila, sapat yung magiging pagkain nila, depende sa dami ng alaga ninyo. Kung makapagbawas kayo ng marami-rami sa tag-araw, pagdating ng tag-ulan, madali na lang silang magparami. Kagaya niyan, ito, bago pa magtag-ulan, na nasampahan na lahat ng mga babaeng kambing. Kaya bago magtag-ulan o mga unang panahon ng tag-ulan, pwede na silang makapanganak ulit. Magiging pangalawang anakan na nila yan. Ito, palibasa tag-araw, may mga makakain at sa makakain pa naman sila. Kasi hindi naman lahat ay talagang nasasagad pa eh. Meron pa naman, kaya lang yung iba syempre natutuyo. Pero dahil nasa kanlong ng mga puno ng mangga itong mga damo, kaya meron pa rin silang mga nakakain. Pero pag banda doon, yun doon sa may maaharaw na yun, oh. Yun. Yan. Doon. Ano yan? Wala nang damo halos. Talagang nasaid na nila, kaya malinis na yung area na yan. Tapos yung mga pinakang maliliit na kambing, yung mga anak nitong mga inahin, ayan, kagaya nito, oh. Ayan. Oh. Kumakain na rin sila. Kaya pagdating ng pag magtag-ulan na, medyo malaki-laki na rin sila. May laban na yung katawan nila sa lamig. Kaya kung meron din kayong mga alagang kambing dyan, mga kanognog, at marami na, sa palagay nyo marami na, at nakikita rin ninyong kinakapos yung pagkain sa kanila, edi pwede po kayong magbawas mga kanognog, kasi kawawa din naman pag kayong maraming ang alagang kambing tapos mga payat na dahil kapos na yung mga pagkain nila, kawawa naman din. Pero kung ayaw nyo magbawas, pwede naman, kasi pagdating pa rin ng tag-ulan, babawi naman ang katawan ng mga yan pagka umusbong na yung mga sariwang damo. Tsaka pag tag-araw, wag lang kalilimutan na mapainom ng tubig. Dapat araw-araw talaga nakakainom sila ng tubig. Ito yung pinakamalaking barako. Yan, may edad na rin, kaya ganyan yung itsura niya, naglalagas na yung buhok. Tapos pagka pinapainom mo ng tubig, ang gusto niya nakahiwalay yung asin sa tubig. Pero umiinom naman siya ng tubig. Yun lang mga kanognog, konting tips lang, kasi yan lang yung napansin ko sa pag-aalaga namin ng kambing dito. Yan yung napansin ko. Para sa akin lang naman. Ngayon kung medyo mali para sa inyo okay na yan. Nasa inyo naman kung ano yung magiging pasya nyo. Kung mayroon kayong mga alagang hayop dyan, gaya ng kambing. Ngayon kapag baka naman, may mga alaga kayong baka at maliit lang yung space ninyo para sa kanila, tapos sabihin natin nasa mga 10 piraso sila, napakalaking nun, napakalaking pangangailangan sa damo ng mga baka. Pag magkaroon ka lang ng 10 baka, tapos mga 2 hektarya o 3 hektarya lang yung lupa mo, yan, napakabilis lang yan, mauubos na nila yung damo. Lalo na pagka tag-araw, papayat din yung mga baka. Kailangan dyan meron kayong lugar na mapagkukuhaan ng mga damo. Halimbawa,
gusto nyo po talagang magparami ng alagang baka, tapos maliit lang yung space nyo, tapos sinasakatihan lang ninyo, sikapin nyo lang po na may mapagkunan kayo ng mga damo gaya ng napier, yan, at saka yung parang yung talahib, yung parang tubo. Kasi yan mga makakatas yan. Matutubig yung mga damo na yan. Gustong gusto pati nila yan. Yan, para medyo maalagaan nyo yung yung katawan ng baka ninyo. Kung may baka po kayo. Yan. Okay, tingnan nyo ito mga kanugnog. O, yun. Yun o. Tuyo na yun. Tuyo na hanggang dun sa dulo ng bakod na yun o. Tuyo na. Yan. Pag ganyan o. Oo. Yan. Tuyo na. Kasi napudpud na nila yung mga damo na gusto nila. Kaya pagka minsan, ang ginagawa naman namin, nagsasakati kami. Binibigyan namin sila. Yan lang po mga kanugnog. Konting share lang po sa inyo yung mga sinabi ko na yun. Base lang dun sa mga nakikita ko na sa pag-aalaga ng hayop. Pero kung marunong naman po kayo, ay walang problema. Mas maigi po yun. At alam na alam nyo yung gagawin sa mga alaga nyong hayop. Salamat po sa inyong mga panonood, mga kanugnog. Sana medyo nagustuhan nyo at meron pa tayong mga tips na makita sa mga susunod sa pag-aalaga ng mga hayop. Kaya salamat sa inyong panonood mga kanugnog. Ingat kayong lahat.